Nako, Shai, kapag ganitong summer talaga, di ba? Ang sarap mag-road trip, lalo na yung talagang dadayuhin mo sa sobrang ganda. Mismo ka dyan, ate. Tama-tama dahil may road trip tayo. Yan! Mga kapuso, sama kayo dahil ang unang hirit goes to Kalinga! Look at ang napakaganda naman talaga. Majestic Wow. view. At kahit na 11 to 12 hours ang biyahe papunta dyan, sulit naman dahil ganyang kaganda ang makikita mo. Wow. Oh. At syempre, ang ganda na nga dito sa screen, Shai, what more pa sa personal? I know, naku, ang makakasagot yan today. Si Anjo Pertiera na live na live doon. Anjo, Mars, kamusta ang naging biyahe mo papunta dyan? Mars, tawagan na. Totoo ba? Oo. Ay, Anjo! Anjo! Good morning, Miss Suzy! Good morning, Mars, Shaira, Mars! Kung alam mo lang, flat na ang aking puwetan sa haba ng biyahe papunta dito Oh, no. sa Tinglayan, dito sa Buscalan. Dito nga sa probinsya ng Kalinga. At mga kapuso, talaga na bang mapapasabi ka na lang ng okay ganda ng Pilipinas kapag masilayan mo at nakikita mo ang mga ganitong klase ng view dito na nga sa Tinglayan Rice Terrace. At mga kapuso, bago ka makapunta dito, kailangan mo bumiyahe ng 11 to 12 hours kung galing ka ng Maynila. At bago ka makarating dito sa Tinglayan, ay dadaanan mo muna ang Buscalan, kung saan nakatira ang pamoso, ang sikat na sikat at dinarayong si Apo Wangod na maswerte nating nakasama, nakakwentuhan at syempre nakapagpabatok tayo sa kanya mismo. To, tingnan nyo, paano mo dito kuya? Ayan, mga kapuso, abangan nyo po yan yung kwento at adventure ko sa mga susunod na araw. Syempre sa unang hirit, mga kapuso, dito po sa Tinglayan, kung makita nyo sa aking kapaligiran, ay napakaganda ng view. Parang buhay lang yan, no? Kanina, para maabot ang success at mapunta dito sa gantong kagandang tanawin, kailangan mong paghirapan para makuha ang tagumpay. So kanina, ginawa namin, nag-trek kami, tumuwid pa kami ng hanging bridge para makapunta dito. At makikita nyo sa aking kapaligiran, maraming pananim dito at sabi ng mga magsasaka dito, 70% ng mga tanim dito ay ang kanilang pamosong unoy rice. Sa oras na to, susubukan natin kumausap ng mga magsasaka kung kamusta nga ba ang panahon, mas lalo lang ngayong tag-init. Magandang umaga po ate, pasensya na po, pwede po ba kayo maabala? Good morning, ano pong pangalan nila? Glenda Tambalong po. Ilang taon na po kayo nagsasaka dito? Mga 10 years po. 10 years na po. Ngayon po bang tag-init, apektado po ba kayo yung mga pananim ninyo? Opo. Gano'n kahirap ang pagsasaka ngayong panahon na ito? Mahirap po talaga. Lalo na po ano na po yung palayan. Nangabiyak na yung Nagbibiyak na po. Opo, nabiyak na yung mga lupa. Ate Glenda, pag gantong nagbibiyak yung lupa, may chance pa bang tumubo o maani ng maayos yung mga pananim ninyo? Kung umuulan po sir, may pag-asa. Kung umuulan. Pero kung hindi po talaga, wala na po talaga. Paano po yun kung ang ulan ay dumating pa ng Mayo? Kailan po ba ang target harvest date ninyo? July po. July pa. Po. Maraming salamat Ate Glenda. Ito na, mga kapuso, meron na tayong kanin na unoy rice. Pero ano nga ba ang perfect combo para sa kanin? Siyempre, ulam. Kaya ngayong umaga, tatalon lang ako dito at makakasama natin si Ate Olivia Bakuli na siya namang paghahandaan tayo ng isang sikat na Tinglayan dish ngayong umaga. Tatawagin natin, Miss Olivia! Hello Tara po po. dito. Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Anjo Pertiera. Ano pong iluluto natin ngayong umaga? Yung sinurad po na native na manok. Ano po ulit tawag? Sinurad. Sinurad. Opo. Sige po. Ano pong mga nilalagay nyo dito sa sinurad? Yung mga potahe na iba. Tapos yung Ano ito. pong unang Ay, yung ingredients papaya natin na para po. sa sinurad? Yung papaya, Papaya. tapos sandali lang. Yung Ano pong sunod natin? yung kalabasa. Kalabasa. Sobrang healthy no, Ate Olivia. Pansin ko lang, itong mga nilalagay nyong sahog sa sinurad, saan nyo nakukuha to? Sa kalikasan po, sa Sa bukid kalikasan po. na mismo. Oo. So kadalasan ang mga inuulam nyo dito, kung ano lang din yung nakukuha nyo sa kalikasan. Opo, yung bukid namin. Ano po itong sinurad? Lokal po ba dito yan o makikita rin sa ibang lugar? Yung native na manok dito sa sa Luplupa. Yun po ang tawag dito, Opo. sinurad. Opo, sir. Ano pong next natin, ate? Tapos yung malunggay. Malunggay. Sobrang healthy ng pagkain dito, no? Oo nga.
Hindi, tsaka ang maganda dyan, healthy na kinakain nyo, healthy pa kayo, gawa ng ang dami nyo inaakyat, ang dami nyo nilalakad. Opo. Perfect kasi, combination. Oo, sir. Kaya hindi nakakapagtaka na ang mga tao dito ay matagal ang binubuhay. Ate, no? Opo. Yung ano, kamyas ito. Kamyas. Opo. Ayun yung mismo sinigang. parang pampaasim. Oo nga. Tapos, wala na. Ay, asin Asin. pala. So, Mga ilang oras bago maluto ang sinurad? Mga 2 oras, kahit 5 minutes lang. 5 minutes. Opo. Agad lang kadali. 3 minutes. Ngayon, Ate Olivia, pwede na nating tikman ang sinurad. Oh, yan. So ngayon, ito kuha tayo ng unoy. Ito mga kapuso, yung itsura ng palay ng unoy kapag hindi pa luto. Tapos ganito na pagluto siya. Yan. Kaya ngayon, tikman na natin ang sinurad at ang combo with unoy rice. Lagyan natin ng gulay, kailangan yan. Para sa mga growing boy like me. At sabaw. Una natin tikman ng sabaw. Ito na. Moment of truth. Ah, ang sarap. Try natin yung gulay. Ate Olivia, sobrang sarap. Gusto mo ba? Tikman mo yung luto mo. Sobra naman. Ayan. Ano masasabi mo sa luto mo? Masarap? Masarap na. Mga kapuso, tuloy-tuloy lang ang ating pamamasyal at syempre pag-experience sa kultura dito sa Rice Terraces, dito sa Kalinga. Mga kapuso, abangan nyo po, marami po tayo sorpresa. Syempre, dito lang sa inyong pambansang morning show, kung saan laging una ka. Unang hirit. Ate, extra rice. Oh. Yan sa Kalinga. Sa unang hirit, cool na cool ka lang ngayong summer, lalo na sa ating destination today. Oh yes, sinabi mo pa, Ate Sue. Kasi nga, we traveled all the way up to Kalinga! Na napakaganda. Look at that. Si Anjo po, ililibot tayo sa napakagandang Tinglayan Rice Terraces. Wow. Good morning, Anjo. Good morning, Mars! Machichismis kayo, mga Mars, ha? Good morning mga kapuso at magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa bahay na nanonood. Kasing ganda nitong Tinglayan Rice Terraces dito sa Barangay Luplupa, dito sa Tinglayan, Kalinga. At mga kapuso, kitang-kita nyo naman kung gaano ko na-enjoy ang araw, ang simoy ng hangin, kung gaano nakaka-relax at sobrang peaceful ng paligid dito sa Tinglayan. Mga kapuso, ngayong umaga, makakasama naman natin ng ilang magsasaka na kakakuntuhan natin ng onte, kakamustahin natin. At syempre, onting payo na rin, no, para sa mga kabataan. Syempre, good morning, sir. Kamusta po kayo? Ano pong pangalan nila? Enrique Lawag, sir. Kayo po tayo, sir. Sir, harap po tayo sa camera. Sir, ano pong masasabi nyo na itong Rice Terraces ay sobrang dinadayo ng mga turista at mga bakasyonista? Tungkol lang sa sa mga tao dito at saka yung mga terraces na ng bato. Ano pong pakiramdam, sir? Yung masaya sila, sir. Masarap po sa pakiramdam, sir, na Oo, dinadayo po kayo dito. Oo, sir. Sir, ano pong history nitong Rice Terraces at ano pong kahalagahan nito para sa inyong mga lokal? Ang kalahagaan dito sa ang rice terraces dito ay yung ang inano namin. Yung ang Panghanap buhay po ninyo. panghanap buhay namin. Opo. Dito sa tungkol lang sa noon ay walang nag-eskwela noon, ay ito lang ang Tanging hanap buhay po. hanap buhay. Sir, paano nyo po namana? Paano po ba napupunta itong Rice Terraces sa inyo? Yung mana ng mga magulang namin noon. Ilang taon na po kayo nagsasaka, Sir Enrique? Pag ako akong sa 11 years old, hanggang ngayon Ilang taon na po ba kayo ngayon? 74. Grabe, almost 60 years, tama. Yes, sir. Ano pong pinakamasarap sa pakiramdam tuwing nagsasaka kayo? Pinakamasarap ay may makuha kang shares dito sa sa bukid na gano'n na ginagamit ng ulam na gano'n, at saka mga damo na yung magamit ng pag-ulam. Yun. Ngayong summer, sir, meron ba kayong bakasyon o patuloy ho yung pagtatanim ninyo? Hindi,
yung summer na ano dahil may 2 season dito sa sa Tinglayan. Opo. Oh, sa rainy season ay talagang magsaka kang tao at saka yung summers. Sobrang sipag nyo, sir, no? Sir, kailan po ninyo itinatanim itong mga pananim ninyo? Almost 6 months. Kailan po ang simula nyo to? Oh, February po February. ba? Tinatanim. Kailan nyo po siya aanihin? sa June or sa May. Kita-kita Medyo. ko, sir, ang ganda ng mga pananim ninyo. Green na green, tsaka tubong-tubo sila. Marami ho ba kayo inaasahan na maani pagdating ng June? Oo, pero sa sa pag ganito ng yung mainit, wala kaming kurang ang irrigation namin. Irrigation, Oo. dahil po sa init. Pero Dahil sa nakita init. naman ho natin na meron pa rin naman ho, no? Hindi Iba naman ho lang. ganun kalaki ang ang epekto. Iba lang ang dahil hindi nagawa ang mga dito. Pag nagawa lahat ng mga bukid dito, talagang kurang ang mga tubig dito sa Maraming salamat, sir. Hoping na sana maging masagana po ang inyong pag-aani sa darating na Hunyo, no? Maraming salamat, sir. Okay. Okay. Ayun, mga kapuso, maraming salamat po ulit, sir, no? Mga kapuso, abangan nyo po yung aking adventure kay Wangod. Dito lang po yan sa Unang Hirit. Sobrang nakakilig po, nakakatuwa. At syempre, matutuwa kayong lahat, panigurado doon kasi sobrang natuwa ako. Syempre, dito lang yan sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang Hirit! Ang ganda naman na positive pa rin si Yun nga Manu, eh, napapalakpak pa rin siya. Masayahin si Tata. Oh, naku naman, salamat po. At of course, good morning sa lahat ng ating mga magsasaka dyan. Kalang ngayon summer sa Unang Hirit, attorney. Eto, may trip tayo today sa Kalinga. Ayan, balikan uli natin si Anjo. Anjo, ano almusal mo? Hindi niya ako nabili. Fresh na fresh. Hello ba? Hello, good morning po sa inyo dyan sa studio. Ang kinain ko lang naman ay siomai, hotdog at boiled egg. Siyempre, dito po yan sa Kalinga. At mga kapuso, isang tip para sa mga pupunta dito sa Kalinga. Ang babaunin nyo, mahabang pasensya dahil sa mahabang biyahe papunta dito kung galing kayo sa Maynila. At mga kapuso, kitang-kita nyo dito sa aking likuran ang sobrang payapa at sobrang gandang, sobrang amazing na rice terraces. Sobrang payapa, marami kang maiisip, maraming realizations. Kaya kung ako sa inyo, dayuhin nyo na to. At di nakakapagtaka kung maraming turista at mga bakasyonista ang pumupunta dito sa norte dahil nga sa tanging taglay nito. At mga kapuso, dito sa aking likuran makita nyo ang baybayta ng rice terraces. Kung nabibilang nyo, meron ditong 10. At itong kubo na nakikita nyo, ito po yung pinagpapahingahan ng mga magsasaka sa maghapon na pagsasaka. Salit, bababa lang tayo Mga kapuso, isang pang pwede puntahan dito ay ang kanilang mga hardworking handcrafts at marami pang iba. Mamaya papasalubuhan ko yung mga nasa studio. At syempre mga kapuso, abangan nyo rin ang aking adventure with Apo Wangod na sobrang inspiring, sobrang nakakatuwa. At syempre hindi lang para sa henerasyon ng mga medyo nakakatanda, pero para sa aking henerasyon na rin. Abangan nyo po yan. Syempre, dito lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang Hirit.